Pumapalag na, pumapalag na si dating Vice President, ngayon ay Mayor ng Naga City, Leni Robredo. Ha? Parang iba na ang Leni ngayon. Ha? Iba na, no? Hindi tulad nung dati, nung tumakbo siyang presidente noong 2022. Ang approach ni Leni noon, ang sinasabi niya, hayaan niyo na lang yung mga ano na yan. Hayaan niyo na lang yung mga atake na yan, paninira sa akin. Hindi naman totoo yan, wala namang maniniwala diyan. Hmm? Kumbaga yung mga ano sa kanya, mga atake, mga fake news, disinformation, hinayaan niya lang noon. Yan din yung advice niya sa mga supporters niya. Huwag na kayong makipagtalo. Hayaan nyo na yan. Hindi naman yan uubra sa tao. Ah, ano naman yan alam naman ng tao na fake news yan, disinformation yan. Marunong naman ang mga tao mag-ano, parang marunong ang tao mag-isip. Kaya wag na. Kaya lang nung huli, um, isa sa mga dahilan ng pagkatalo ni Lenny, yung mga kumalat na mga fake news, disinformation na hindi na-counter eh. Yung mga kahit yung mga below the belt na mga atake sa kanya, talagang ano kahit si VP Leni Robredo noon, masyadong mabait. At saka siya talaga, ang ano niya, parang sa kanya, ah, hindi naman kailangan patulan kasi pag ano mo, hindi mo kailangan sagutin. Total, fake news naman yan, alam naman ng tao yan. Ay ngayon, iba na. Si VP Lenny, nung isang araw, ilang araw itong pinag-usapan, yung sumakay siya ng bus, papunta ng Manila, galing ng Naga. Sumakay siya ng bus at habang nasa bus siya, nagbabasa pa siya ng mga documents habang hindi pa umaalis yung bus. Siyempre, sayang ng oras. Siyempre, mayor ka, ang dami mong mga pipirmahan, ang dami mong babasahin ng mga dokumento, kailangan mong pag-aralan bago mo pirmahan. Kaya nagbabasa siya, nagbabasa. At saka yung mismong issue ng pagsakay niya ng bus, naging issue na naman, binas siya. Talagang inano siya ng mga DDS. Yung mga vloggers ng DDS, yung mga trolls nila, si Leni Robredo na naman ang binabash. Si Harry Roque nga, nag-live pa eh. Nag-vlog pa, sabi ni Harry Roque, ano daw, ano naman to, obvious naman to. Pwede naman ang magpicture daw sa kay Leni Robredo ay ordinaryong tao. Ay, ang nagpicture daw ay staff. Parang purpose talaga, scripted, choreographed na picturean para may maipost. Ayun, ang ginawa ni Mayor Leni Robredo, sinagot si Roque. May sagot kay Roque. Ang sagot kay Roque, hindi anya, sabi niya, hindi niya staff ang kumuha ng picture na yun. Ang kumuha noon ay isang SK chairman ng Naga na nakita siya dahil hinatid yung magulang papunta ng Manila. Kumbaga, nasa terminal na yun ng bus ng araw na yun, hinatid ang magulang. Nakita si VP Lenny dahil mayor nila si Lenny, pinicturan. Tapos pinost nila. Siyempre, hindi naman nagalit na si Lenny kasi wala namang masamang intensyon yung tao. Kaya lang dahil pinapalaki yung issue ng mga DDS, sinisiraan si Lenny na parang scripted daw yun. Mayroon ngang isang DDS vlogger, yung Jack Arguta, ang sabi, hindi, ang totoo niyan, nagpa-picture lang yan. Tapos pagka-picture niyan, bumaba na yan, sumakay na yan sa private na sasakyan niya. Ang tindi ng ganung ano. Tapos mayroon pang mga kumakalat sa social media. Mayroon pang mga kumakalat sa social media na may camera talagang malaki na pinipicturean si Lenny. Talagang talagang ginagawa nilang issue yung pagsakay ni Lenny sa bus. Pero sa totoo lang, yung pagsakay ni Lenny na yan sa bus, normal niya ng routine yan. Normal niya ng routine yan. Kahit noon pang congresswoman siya. Nagbabas talaga siya. Bakit? Sa totoo lang, kaming mga taga Bicol, mas maganda sa aming magbus papunta ng Manila. Bakit? Lubak-lubak ang kalsada namin. Nakita nyo yung sa TV, yung binisita ni Vince Dizon, yung Maharlika Highway.
pag galing ng Quezon, yung Calawag, Quezon na yan, Pagkawayan, punta na ng Bicol yan, ang tawag diyan Andaya Highway. Grabe yan, sira-sira talaga ang daan diyan, lubak-lubak. Ngayon, kung magpa-private kang sasakyan, kahit SUV ang gamit mo, tag ang katawan mo. Kaya kung nasa bus ka, at least yung suspension niyan, maganda. Pagdating ng Manila, pasusundo ka na lang sa driver mo. Kung may ano ka, may sasakyan ka doon. Mm. Kaya ano yan, mas ano yun, mas komportable yung ganung biyahe. Kung hindi ka rin lang naman mag-eroplano. Mm. Kaya kala nila yung pagsakay ni Lenny sa bus, drama yun. Hindi. Ano talaga yun? Wise na decision yun. Kung gusto mong, lalo na kung may meeting ka kinaumagahan, umalis ka ng gabi sa Naga, may meeting ka kinaumagahan, kung naka-private kang sasakyan, ano ka, tag ang katawan mo, bugbog. Kaya nagbabas. Lalo na may mga bus din galing ng Naga na yung lazy boy, yung ang upuan ay ano na lang, tatlo, o minsan nga dalawa na lang. Hindi yung dati na mga apat, ang kada row, apat yung hindi, komportable na. Yun ang yun yung sinakayan ni Lenny Robredo. Kaya lang, yun na nga, ginagawang issue ng mga DDS. Pero ang mano dito, sinagot ni Lenny. Sumasagot na si Lenny Robredo, umapalag na. Ha? At saka, kahit yung mga supporters ni Lenny, kumakounter din. Kumakounter. Sabi nga ng mga supporters ni Lenny, sumakay lang ng bus, natataranta na kayo. O yung mga supporters daw ni Sara. Ha? Ay patunay lang yan, takot kayo kay Lenny Robredo na pag linabanan nito si Sara, talagang talo si Sara. Kaya ngayon, kahit yung pagsakay ng bus, ginagawa niyong malaking issue. Pero yun na nga, ang maganda dito, si Lenny Robredo, sumasagot na. Hindi na tulad nung dating hinahayaan niya lang makabuelo na atkihin siya ng mga DDS. Ha? Kaya parang iba na yung magiging approach ni Lenny. Kung tatakbo siya sa 2028, palaban, umapalag. Hindi tulad nung dati na ha? Parang ano lang, hinahayaan lang. Hindi tama talaga yun eh. Okay. Mga kabunyog, nagkagulo ang mga DDS at pro-Marcos sa Austria. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.